Hollywood TV. Nandito na ako sa bahay ko, nakaupo sa kama ko, at iniisip yung kagabi. Well, hindi nag-iisip ng eksakto ngunit sinusubukang tandaan. Pero wala, tuwing hihinto ako pagkatapos ko siyang hilahin. Ano pagkatapos nito? At pinalitan niya ba ang damit ko? Sino ang nagsabi sa iyong uminom ng marami? Itinago ko ang mukha ko sa unan ko. Bella, halika na baby, handa na ang almusal. Narinig ko ang boses ni Yaya. Bumaba ako sa kama ko at pumunta sa kusina. Umupo ako sa upuan na pinaghain niya ng almusal para sa aming dalawa, pagkatapos ay umupo sa harapan ko na may pagdududa. Bumaba ang tingin ko sa pagkain ko. Sasabihin mo ba sa akin? Sa wakas ay sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Kinakabahang natatawa kong tanong, what are you talking about? You very well know. Ano bang pinagsasabi ko? I don't. I said trying to act innocent. Don't you dare act innocent, Bella. I am not trying to act anything. Don't tell me your first was that Steve. Bella, I swear I will kill you. Sinigaw niya ang huling bahagi. Napahawak ako sa dibdib ko nang nanlalaki ang mga mata. Yaya, stop. May balak ka bang atakihin ako sa puso o ano? Pagkatapos ay hinila niya ang braso ko, at sinamaan ako ng tingin. Si Steve ba? Tanong niya sa akin sa sobrang galit na boses. Napalunok ako ng malakas, at umiling ako bilang no. Binitawan niya ang braso ko at bumalik sa pagkain ng almusal niya. Kung ganoon ay sino iyon? Tell me, was he handsome? Bata, matangkad. Will you stop? Okay, pero may job interview ka diba? Opo, it will start at 9 kaya may oras ako. Anong trabaho ngayon? It's for a babysitter. I got notification on my phone last night. So naisip ko why not try it once? Sigurado ka ba dyan? Yes, Yaya, don't worry, siguradong magkakaroon tayo ng bagong bahay. Malungkot siyang tumango. Hinalikan ko siya sa pisngi. So anong ginawa mo, kaninang umaga? Ginawa niyo ulit. At akala ko malungkot siya. Ano bang problema mo? Halika na, wag kang mahihiyang sabihin sa akin. Again, oh sweet Jesus. Ilang rounds ba ang ginawa mo? Gumamit ba siya ng proteksyon? Mas mabuting ginawa niya or else, papatayin ko siya. Hindi ko gusto ang aking Bella na mabuntis ng maaga. Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Kaninong Yaya ang nagsabi niyan? And just stop. Wala akong maalala. I was drunk and you are of no use. Speaking of this morning, I was freaking out. Akala ko ako ang nagseduce sa kanya, at ngayon ay iniisip niya na ako ang ganoong klase ng babae, kaya nagsuot na lang ako ng damit at tumakbo palayo doon nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Panipit. Tumakas ka. Opo, natakot ako, pero nag-iwan ako ng sorry at thank you note para sa kanya. Bella, why are you so dumb? You have to understand, Yaya, this was my first time in this kind of a situation. Umiling lang siya. Anyways, tapos na akong kumain, aalis na ako, sabi ko at tumayo. Sabay yakap ko sa kanya, hinalikan niya ako sa pisngi at sinabi, mag-iingat ka. Tumango ako. Bye. Sana maging maayos ang lahat. Nitong mga nakaraang araw ay naging magulo ang buhay ko. Kailangan ko ang trabahong ito para kay Yaya kung hindi ay tiyak na homeless kami. Sa wakas nakarating na ako sa Adams Enterprises, tinignan ko yung company, napakalaki. Well, may interview ako dito. Kaya pumasok na ako. Nakita ko ang maraming tao na naghihintay ng interview. Umupo ako sa isa sa mga upuan at naghintay ng turn ko. Bawat babaeng nakaupo doon ay abala sa kanilang makeup, buhok at pananamit. Ako lang yata ang nakasuot ng ganito. Sigurado ako na may isa sa kanila ang makakakuha ng trabaho bago dumating ang aking turn. Pero isa-isang lumabas ang lahat na may malungkot na mukha. Then finally dumating na ang turn ko. Tinawag ako ng ginang. Miss Wilson, please come inside. Tumango ako at tumayo sa kinauupuan ko. Sinundan ko siya sa loob. Lumibot muna ang mga mata ko sa buong opisina. Wow! Ang lahat dito ay sobrang cool. Tapos nahulog ang mata ko sa taong nakaupo sa upuan. Bakit parang pamilyar ang lalaking ito? Fuck! You are so doomed. Bakit? Nanlaki ang mata ko. Wait, he is. Yes, he is. Hell no, fuck. Tiyak na hindi ko makukuha ang trabahong ito ngayon. Nakagat ko ang labi ko sa kaba. Napansin niya yata iyon at naglaro ang ngisi sa labi niya. Nakatayo ako doon na parang estatwa. Pagkatapos ay tumingin siya sa babae sa tabi ko at sinabing, Olivia, please do me a favor, postpone all the other interviews. I think I'll need time for this one.
Ang mga mata ko na kanina ay dilat na, mas lumaki ngayon. Pero bakit? Bakit gusto niya ng mas maraming oras sa akin? Hindi ko alam. Mukhang napakasama ng ngiting iyon. Pero aminin mo mukha siyang hot. Shut up, pervy. Yes sir, sabi ng babaeng nagngangalang Olivia at lumabas na pagkasabi sa akin ng best of luck. Salamat. Well, I need that a lot now. Tapos tumingin ulit siya sa akin ng nakangiti. Please take a seat, miss. Tapos tumingin siya sa file na nasa kamay niya at nagpatuloy. Wilson. Lumapit ako sa kanya at umupo sa upuan na nasa harapan niya. Nagsimula ulit siya. So, how are you feeling, Miss Wilson? I couldn't find words. Mukhang kinakabahan ka, Miss Wilson, and I don't appreciate that. Kinagat ko ulit ang labi ko at tumingin sa ibaba. I wonder bakit hindi pa nagdudugo ang labi mo. Tumayo siya mula sa kinauupuan niya at naglakad papunta sa akin. Sumandal siya sa mesa sa harap ko. Nakatayo siya malapit sa upuan ko. Napabuntong hininga ako sa sobrang lapit. Bago siya magsalita ng kahit ano, I think I should give an explanation to him. Oo, dapat kong gawin iyon. Oo, pero wag ka masyadong magsalita. Okay. I'm really sorry. Last night I was drunk and I lost my mind. Hindi ako kadalasang umiinom, pero kagabi sobrang nasaktan ako kaya pumunta ako sa club. I know it was very stupid of me to do that. Tapos, I even called you a kidnapper. I am sorry. Alam mo na nagigilty ako kaninang umaga, at naisip ko na ang paglayas ay ang tanging ligtas na paraan, at salamat din sa pagligtas mo sa akin kagabi o sa bartender na iyon. Ipapadala sana ako sa kwartong iyon at hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Napatigil ako nang yumuko siya hanggang eye level, nilapit niya ang mukha niya sa akin. Nanlaki ang mata ko. Ano ang ginagawa niya? What I'm thinking, Miss Wilson. Sabi niya sa sobrang madilim na tono. Napalunok ako ng malakas. That I am. I can't do this. You are. I am. I am listening, Miss Adams. Can you please stop? Stop what, Miss Wilson? Stop coming close to me. But last night you wanted this only, I guess, nung hinila mo ako. Nanlaki ang mata ko, tumayo ako sa kinauupuan ko at lumayo sa kanya. I told you that because I was drunk. Nakangisi siyang tumingin sa akin. Give me one valid reason why should I give you this job. Baka malasing ka na naman at alam ng Diyos ang gagawin mo. I can't risk life my child by giving the job to someone like you. Anak niya, siya ang ama. Hindi ko alam kung bakit pero naramdaman ko ang kirot ng puso ko nang marinig ko siya. I promise I would never do that again. I will take good care of your child and I am not usually like this. I know I gave a bad impression on our first meeting, but I promise it would never happen again. Please, I really want the job. You can't judge me by just one meeting, please, Mr. Adams. Vrix Adams. Sagot niya. Yes, Mr. Adams. I promise na hindi na mauulit. Aalagaan kong mabuti ang anak mo. Fine. It's not because all you're pleading but because I see something in you. That you can handle him, so you are hired. Really, thank you, Mr. Adams. Salamat. Tumayo siya mula sa mesa kung saan siya nakasandal, inayos ang coat niya at tumayo sa harap ko habang nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng pantalon niya. May ilang rules na kailangan mong sundin, Miss Wilson. Anong rules? Rule number 1, you will not lay a hand on him. Kung kahit isang beses nalaman ko, you'll face the worst. Number 2, you'll not disturb my privacy. Number 3, there are some prohibited areas in the house where no one is allowed to go. Huwag kang maglakas loob na pumunta doon. Number 4, you'll not take him out of the house without my permission. Number 5, I wouldn't entertain any other men in my house example your friend or boyfriend. Okay sir, pero anong timing ng trabaho ko? It's from 9 to 7. All days except Sunday. Tumango ako. At para sa sweldo mo, magiging $5,000. Nanlaki ang mata ko, hindi naman siya nagbibiro, diba? I think I heard something wrong. Pwede bang ulitin mo? No, Miss Wilson, tama ang narinig mo, $5,000 ito. Don't you think that's too much? No, I don't. Bumalik siya sa upuan niya at umupo sa upuan. Mula kailan ako magsisimulang magtrabaho? Itinanong ko. Tomorrow, sharp 9 morning. Be on time or get ready to say a goodbye to the job. Tumango ako. Sana natatandaan mo pa ang address. Sabi niya sabay ngisi. Tumango ako. Sa wakas may trabaho na ako ngayon. Ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Nakatayo ako sa harap ng bahay niya. Kahapon may nakalimutan akong itanong sa kanya. I have to ask it now or else I would keep thinking about it kapag nasa paligid ko na siya.
Pinindot ko ang doorbell ng isang babae ang nagbukas ng pinto. Yes, sino ka? Tanong niya. I'm here for babysitting Mr. Adams' child. Siya ang nagtalaga sa akin. Ay oo nga, sinabi niya sa akin kagabi. Pasok ka. Pagpasok ko ay bumuka ang bibig ko. Noong araw na iyon sa sobrang pagmamadali ko ay hindi ko napansin ang ganda ng bahay na ito. Please wait here. Tatawagan ko si Sir. Nakangiti akong tumango. Umakyat siya sa itaas at bumalik pagkatapos ng ilang minuto. Umalis na si Sir para magtrabaho. Okay, anong pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Ako si Maria, at ikaw? Isabella Wilson, but you can call me Bella. Okay Bella. Pwede mo bang ipakita sa akin ang kwarto ng bata, at nakalimutan ko kung ano ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Ryan. At halika sundan mo ako, ipapakita ko sa iyo ang kwarto niya. Sinundan ko kung saan niya ako dinala. Pero Bella, sa tingin ko ay hindi ka magkakaroon ng maraming trabaho dahil siya ay napakatahimik at nananatili lamang sa kanyang sarili. No friends, nothing. May tutor siyang darating at tuturuan siya everyday. Si Sir ang nag-arrange para sa kanya. Tumango ako. Nandito na tayo. Ito ang kwarto ni Ryan. Salamat. Ngumiti siya at umalis. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Wow, napaka-cute ng kwartong ito. Lumingalinga ako sa paligid para hanapin ang bata. Pagkatapos ay sa wakas ay natagpuan siyang nakaupo sa sulok ng silid at naglalaro sa ilang mga kotse. Sa tingin ko hindi niya napansin ang presensya ko. I cleared my throat para makuha ang atensyon niya. Still nothing. Hey, I am Bella Wilson. Your father has hired me as your babysitter. Wala pa ring reply. Nagkunwari siyang wala ako sa kwarto. Bumuntong hininga ako at pumunta sa kanya. Nakaluhod sa harap niya. Napatingin ako sa kanya. Ang cute niya. Oh Jesus. Yung mga pisngi, yung mga mata. Hey, what's your name? Itinanong ko. Ryan. Sa wakas ay sinabi niya. Jesus. Yung boses. Siya ang perfect definition ng cuteness. So Ryan, you want me to play with you? I can play with you. Umiling siya at itinuon ang atensyon sa mga cars niya. Do you want to go to the garden? Muli siyang umiling. Ano bang problema niya? He is acting rude. Tumayo ako at pumunta sa upuan at umupo doon. Nakaupo ako at pinapanood siyang naglalaro. Napaka-boring ng trabahong ito. Saka ko naisip bakit hindi maghanap ng inuupahang apartment. Kinuha ko ang phone ko at nagsimulang maghanap ng mga apartment. Sa wakas, isang oras ng paghahanap ay nakakita ako ng isa na medyo mura at maganda rin. I think this would work. Ngunit kailangan kong kumpirmahin ito mula kay Yaya. Sana magustuhan niya. Napatingin naman ako kay Ryan na naglalaro pa rin. Siguradong gutom na siya, nagugutom na rin ako. Tumayo ako at tinanong siya, Hey, you hungry? Should I bring something? Muli, umiling siya. Ugh, ang batang ito. Tapos narinig ko yung tiyan niya kumakalam. Oh, someone is hungry but still lying. I'll just bring something for you. Bumaba ako para kumuha ng pagkain para sa kanya. Tinahak ko ang daan papuntang kusina. Nakita ko si Maria na nagtatrabaho sa kusina. Hey, pwede ko bang gamitin ang kusina? May gagawin ako para kay Ryan. Oh dear, hindi mo yun trabaho. Ako na ang gagawa at mahigpit na binigay sa akin ni Sir na instructions na maghanda ako ng pagkain para kay Ryan. Sige, then pwede bang gawan mo na lang si Ryan? Gutom siya. Sinabi niya ba sa iyo yun? Nagtatakang tanong niya. Well, not exactly, pero nung tumunog ang tiyan niya, I figured that out. Oh, iyon ang iniisip ko na walang kausap ang batang iyon. Lagi siyang nag-iisa, sabi niya habang naghahanda ng pagkain. At bakit naman? Tanong ko, curious talaga ako sa batang ito. Hindi ko alam. Wala siyang sinasabi. Basta masaya siya kapag kasama niya si Sir at kausap lang siya. Oh, gusto ko talagang malaman ang dahilan, pero sino ang magsasabi sa akin? Wala akong lakas ng loob na tanungin si Mr. Adams, pinapatay ako ng kahihiyan, pag-usapan ang tungkol kay Ryan. Hindi ko akalain na siya mismo ang magsasabi sa akin. Anyways, hindi ko na kailangan malaman. Gagawin ko na lang ang trabaho ko at kunin ang sweldo para makabayad ako ng renta at kami ni Yaya, mamuhay kaming dalawa ng matiwasay. Sa tingin ko hindi ko na dapat masyadong isipin si Ryan. Pagkatapos ng mahabang boring na araw ay umuwi na ako. Hindi ko nakita si Mr. Adams ngayon kahit isang beses. I really wanted to ask him something but he never show up, then how could I? And this question is killing me. Tinawag ako ni Yaya para maghapunan. Umupo ako sa upuan na inihain niya sa akin ang pagkain ko at umupo sa harap ko dala ang pagkain niya. Yaya, naghanap ako ng apartment, at sa wakas nakahanap din ako. Sa tingin ko ito ay medyo maganda. Tapos kinuha ko yung phone ko, at ipinakita sa kanya yung picture. Tingnan mo, itong isa. Tiningnan niya ito ng mabuti. Oo, mabuti naman. Talaga, nagustuhan mo.
Oo Bella, nagustuhan ko. Oh thank God. Pupunta ako at pag-uusapan ito bukas, bago pumasok sa trabaho. Bella, I'm really sorry. Para sa akin napakaraming problema ang kinakaharap mo. Yaya, will you stop blaming yourself? It's not your fault. Oo nga pala, sinabi ko na sa'yo yung lalaking dinala ako sa pwesto niya noong gabing yun. Pag-iisipan ko, umakto siya na parang abala sa mga iniisip niya. When I very well knew na alam na niya kung sinong lalaki ang tinutukoy ko. Oh, ibig mong sabihin yung lalaking binigay mo ang virginity mo. Nakangiting sabi niya. Sinamaan ko siya ng tingin at tinusok ang tinidor sa mesa. Yes, that guy. Oh, this is gonna be fun to listen. Ano ang ginawa niya? Nakipagkita ka ba sa kanya? Oh Jesus. Anong sabi niya? Don't tell me pareho kayong ginawa ulit. Gumamit ka ba ng proteksyon? Oh, and did you? Yaya, will you stop? Wala namang ganun. Actually ngayon boss ko na siya. Ano? Sumigaw siya. He is what? Yes, he is my boss, and can you imagine I slept with him? I mean, I think I slept with him. Sa tingin mo, ano ang ibig sabihin nito? I don't remember anything clearly but I think we did that. Dahil ang huling alaala na naalala ko, hinila ko siya, at pumatong siya sa akin. Wala na akong maalala pagkatapos nun, sabi ko ulit na pilit inalala ang gabing iyon. You pulled him. Damn Bella, you get horny when you are drunk and I thought you are too innocent for those things. Muli kong sinamaan siya ng tingin. You know the worst part. May anak siya, and that too very cute. Nako, nakakalungkot talaga. Try mo pa rin magkaroon ng chance sa kanya. What? Are you crazy? Hell no, he is my boss. So ano, hindi mo ba nabasa yung boss and secretary books? Nako Bella, ang dami. Kung pwede lang, you and him too can have a chance for sure. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi sa'yo ang lahat. Mas lalo mo lang pinapalala ang problema. Oh Bella, you are no fun. Just imagine how fun it would be if you and him start dating. Exciting, thrilling, loving. Oh my Jesus. I can imagine it right now. Yaya, hindi mo pa nga siya nakikita. So ano, na-describe mo na yung features niya. I can imagine now. Napaungol ako sa frustration. She then continued again with her imagination. Wag mo akong istorbohin kapag abala ako sa imahinasyon ko, ituloy natin, tapos ang takbo ng buhay mo. Magiging baliw ka sa pag-ibig, tapos hindi mo kayang mabuhay nang wala siya, tapos ikakasal kayong dalawa, tapos mga anak, tapos isa pang anak, tapos happily ever after. Sa wakas ay nakumpleto niya na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Tinitigan ko siya ng blanko. Lasing ba siya? Kailangan ko ba siyang dalhin sa doktor? Kailangan ba niyang pumunta sa mental hospital? Tumayo ako sa upuan ko at tinapik ang balikat niya. Sa tingin ko kailangan mong magpahinga sandali. Sa tingin mo nagbibiro ako? Seryosong sabi niya. I think of course you are. Nabaliw ka na. Balang araw mag-agree ka sa akin. I am damn sure. Inilibot ko ang paningin ko. In your dreams. By the way, ginawa ko ang iyong mga paboritong cookies na dadalhin sa trabaho bukas. Baka makakain ka niyan sa free time mo. Okay Yaya, salamat. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.